Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang pagtutulungan tayo ukol sa mga gawad, pagpapakato at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatuhan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito! Yes! Hello! Hi! Narito na naman po tayo sa ere, ang Balitang Pilipinas Worldwide. At tayo po ay nasa araw po ng Martes. Yan. July 25, 2023. Kaya po muli, una sa lahat, syempre magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging po sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan namin, mga OFW sa iba't ibang dako ng mundo dyan sa Singapore. Andyan ang ating OFW na si Maris sa Singapore. At sa Japan, andyan si Xie. Sa Dubai, andyan si Maryland. Maryland ba? Gatchalian. Maryland? At sa US, ayan, sa New York, si Janine Abuel. At sa California, andyan si Lita Pascual Tatad.
At meron din tayo sa China. Oho, sa China, laging nanonood sa atin yun eh. Si isang Chinese nanonood sa atin, minsan nagpapabati. English speaking. Oho. Yeah, sa China. At saan pa ba? Oy, sa Austria. Oh, andyan ang ating isa sa reporter, si Dance Guillermo. Oo. Kaya lang medyo baka hindi natin siya marinig ngayon, busy. Busy siya ngayon. Oo, nagpaalam siya, busy. Okay. Busy, presidente. Alright. So, muli po, inaanyayahan ko po kayo sa isang oras nating pagbabalita at pagtalakay po sa likod ng mga balita. At syempre, hindi mawawala po ang serbisyo publiko. Yan, sapagkat hindi ho tayo sisigla, no? Hindi ho sisigla ang ating programa kapag wala po tayong serbisyo publiko. Ano po, yan ang ating ginagawa, lalong-lalo na sa ating po mga OFW na nais iparating ang kanilang mga hinaing, sumbong at reklamo. Kaugnay sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa at nais nila hong idulog sa ating mga ahensya ng pamahalaan. Kaya ang programang Balitang Pilipinas Worldwide, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ahensya ng ating pamahalaan para ay maiparating nga po ang kanilang hinaing, ang kanilang reklamo, kung sila naman po ay nagkakaroon ng problema sa kanilang mga employer. Yan po yung ginagawa po ng Balitang Pilipinas Worldwide. At batid naman ho ninyo, no? Marami na rin tayong mga OFW na natulungan para maipaabot yung kanilang kahilingan sa ahensya ng ating pamahalaan, lalo na po sa Department of Migrant Workers. So, ayan. Tagus po tayo hanggang alas 6. Magsama-sama po tayo. Tutok po kayo sa ating sa isang oras nating programa. At marami po tayong mga pag-uusapan. Marami po tayong mga balita na pag-uusapan. Yan. At syempre, bago ang lahat, ay kamusta po ang araw po ninyo? Kamusta ang maghapon po ninyo? At ngayon ay pauwi po, oras po ng uwian ng ating mga manggagawa sa opisina, sa kumpanya, sa pabrika. Ayan, ingat-ingat po kayo sa inyo pong pag-uwi, At para naman makauwi kayo ng matiwasay. Pag-ingatan din po mga mahalagang bagay. Lalo na ang cellphone sapagkat yaan ang demand ngayon. Demand ho yan na yaan ay target ng mga masasamang loob. Uy, bago ho sa akin to si Jay Garcia. Jay, agad binabati kita ng magandang hapon at maraming salamat sa iyong pagdungaw sa aking programang Balitang Pilipinas Worldwide. Ang laki ng thumbs up mo. Ayan. Kaya Jay Garcia, saan ka man naroroon? Salamat sa iyong panonood at huwag mo sanang kakalimutan na mag-like o mag-subscribe sa aming page. Yan. At syempre, i-share mo na rin dito sa programang ito, maaari kang magbigay ng iyong mensahe. Kung nais mong andyan, may comment section tayo. I-ano mo lang yung iyong mensahe, yung iyong mga pananaw, kuro-kuro. At kung baka meron kang nais iparating sa ating programa,
maaari lang yun, maaari yun, ano? Babasahin natin yung message mo. Wag lang kung may galit ka sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, mumurahin natin, ano? Hindi natin pinapayagan yung mga ganyan, ano? Yung mga magagandang mensahe, yung mga papuri, yan, yung mga puna, okay lang yan, ano? Okay lang yung mga puna sa ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Basta't wag lang mga termino na hindi kaaya-aya. Ano? Yan, ha? Wag lang mga gagamit ng termino na hindi kaaya-aya sa ating pandinig sapagkat bibigkasin natin yan, ano? Pero pag hindi maganda, so hindi na natin kailangan bigkasin. Ano? Jay Garcia, maraming salamat at sana sa araw-araw ka nang manonood ng Balitang Pilipinas Worldwide para updated ka sa mga balita. Ano ho? Alright. Ayan, naumpisahan na rin natin naman, no? Naumpisahan na natin ang pagbati. Bay, siyempre, umpisahan na nga natin. Si paring Crispin Lambaya, magandang hapon po sa lahat ng DCWG. Yan, sa'yo, pare. Si Deli Concepcion, God bless you all. Ang ating President and CEO, si Joseph Guillermo, nakamonitor, nakabantay. So, marami po tayong nakikitang mga nanonood pero hindi naman nagko-comment. Mag-comment po kayo para mabanggit po inyong pangalan. Magpadala kayo ng mensahe. Yan, para mag-thumbs up kayo, magbigay kayo ng emoji. Ayan, para lumabas ang inyong pangalan at kayo ay mabati ko, ano? Alright? So, sa ngayon po, ano? Tayo po medyo ang ating panahon, hindi ho medyo, talagang ang panahon ho natin talaga naman ang Metro Manila abay kasama po sa signal number 1 po, ano? Dahil may bagyo ho tayo. Ayan ang bagyong Egay. So yung ating nga diyang ano ba ang sabi ng pag-asa, ano ba ang pagtaya ng pag-asa kaugnay sa ating bagyo na si Egay. Pakita mo nga yung ating ano diyan. Oy, hello. Hello, friend. Yan si Emilia Tahonera. Rabang. Emilia Rabang. Magandang hapon na Yang. Yang na lang para magandang pakinggan. Wala nang alisin ko na yung E. Yang. Wow. Hi Yang. Magandang hapon. Salamat sa iyong panonood. Like and share sa programa para mapanood din ng ating mga kaibigan to. So ayan, ano, ang bagyong Egay, ano po, yan, no? Itinaas po yung tropical cyclone wind signal ng super typhoon Egay. Super typhoon na yan. Sapagkat nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 5. Yan, sa silangang bahagi po ng Babuyan Island. Yan, no? Sakop po dyan ang Camiguin Island, habang ang Super Typhoon Egay ay inaasahan pong magla-landfall o dadaan ng napakalapit po sa Babuyan Island, northeastern mainland, Cagayan area sa pagitan po ng Martes, mamaya po ng gabi at Miyerkules ng umaga. Yan po ay ayon po sa State Weather Bureau ng Pag-asa. Alas 2 po, 2 p.m. po, bulletin kanina,
itinaas po ng pag-asa ang sumusunod na tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng bansa. Yan, signal number 5. Yan. Ang silangang bahagi ng Babuyan Island, Camiguin Island. Ang signal number 4 po, TCWS, yan. Tropical Cyclone Wind Signal number 4, ang hilagang silangan na bahagi ng mainland, Cagayan, Santa Ana at Gonzaga. Ang natitirang bahagi naman po ng Babuyan Island, nasa ano po siya, nasa cyclone wing signal number 3, ang hilagang silangan ng bahagi ng Isabela, Dibilacan, Maconacon, Palanan, Santa Maria, San Pablo, Santo Tomas, Cabagan, Tumangini, at ang natitirang bahagi naman po ng Cagayan Apayao, silangang bahagi ng Ilocos Norte, Bintar, Adams, Pagudpud, Dumalneg, Nueva Era, Karasi, Bangi, Padig, Solsona, hilagang silangan bahagi ng Kalinga, yan, sa Rizal, Pinukpuk, Batanes. At ang TCWS naman number 2, yung wind signal number 2, ang natitira po sa Isabela, ang hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dimakulaw, Quirino, ang natitirang bahagi ng Kalinga, northern eastern portion of Nueva Vizcaya, Casibu, Quezon, Diadi, Bagabag, Ambagyo, Villaverde, Sulano, Bayumbong. At ang natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Mountain Province, Ifugao. Northern portion naman po ng Benguet, Bakun, Mankayan, Bugias, Kabayan, Ibungan, Atok, ilagang bahagi ng La Union, Banga, Sudiben, Luna, Bulaong, Santol. So, ang typhoon signal, wind signal number 1, ayan, ang Quezon, kasama po ang Pulino Island, ang natitirang bahagi ng Aurora, ang natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, ang natitirang bahagi ng Benguet, ang natitirang bahagi ng La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Bataan, Marinduque, Cavite, Metro Manila, Rizal, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, at Catanduanes. Yan po ang wind signal number 1. Yan po yung huli pong mga nabanggit nating lugar. Si Egay po ay nasa layong 230 kilometrong silangang hilagang silangan ng Tuguegarao City. Cagayan o 240 kilometro silangan ng Apari. Cagayan na taglay ang lakas ng hangin aabot sa 185 kilometers bawat oras o kilometer per hour. At may pabugsong aabot sa 200 kilometer per hour. 230 kilometro bawat oras. Ay nako. Kumikilos po ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Sinabi po ng pag-asa na maaaring maglandfall si Egay o dumaan ng napakalapit sa Babuyang Island. Northeastern
mainland Cagayan area sa pagitan ng huling bahagi ng Huwebes ng gabi at Miyerkules ng umaga. Dahil po sa bahagyang pagbabago sa hilaga o timog sa bahaging ito ng track, maaari ding tumawid o malapitan si Egay sa hilagang mainland Cagayan o Batanes. Inaasahan pong lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng umaga. Egay ay malapit na sa kanyang peak intensity. Yan, ayon po sa Pag-asa, ang isang maikling window ng mataas na kanais-nais na kapaligiran sa malapit na panahon ay magbibigay daan dito upang mapanatili ang intensity nito sa susunod na 12 oras o bahagyang tumindi. Yan po ay dinagdag ng Pag-asa. So, ayan po ang galaw, ang kilos ng bagyong Egay. At alam nyo po, itinaas nga po sa typhoon signal number 5, yung mga lugar na doon po tingnan natin yung yan, yung nako may mga epekto na po nakaka-apekto na po ang bagyong Egay diyan po sa mga nabanggit na lugar, lalo na po doon sa wind signal number 5, 4, 3. Naku, yan po ay malakas po yan, alright. So, umaabot na po sa 16,883 katao o 4,554 na pamilya ang naapektuhan na po ng Super Typhoon Egay. At sa southwest monsoon, sa 28 barangay sa Ilocos, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, at Northern Mindanao. Yan po ay mula sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. So, malaking bilang na po yan, At yan po ay ngayon pa lamang kung Martes. Inaasahan pa ho yan, ay mga Huwebes pa ho. Sa apektadong populasyon, 38 individual o 16 na pamilya ang nananatili po sa 3 evacuation centers, habang 62 katao o 12 pamilya ang nakasilong daw po sa ibang lugar. Isang tao po ang naiulat na nasugatan sa Western Visayas po, ayon po sa NDRRMZ. 8 pagguho ng lupa. Yan po, naitala din po ang 8 pagguho ng lupa, 5 pagguho ng lupa at 4 na insidente ng pagbaha ang naiulat sa Calabarzon, Bicol, Western Visayas at Eastern Visayas. So, may kabuuan pong 11 seksyon ng kalsada naman ang isang tulay ang hindi madaanan. Ayon po sa NDRRMC, nararanasan ang pagkawala ng kuryente sa isang lugar sa Bicol at problema sa supply ng tubig sa ibang lugar sa parehong rehiyon. May kabuuang 6 naman na domestic flight ang nakansila sa Ilocos, Bicol at Metro Manila. Nasa 70 daungan din ang nagsuspinde ng operasyon sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Eastern Visayas. May kabuuang 4,743 naman na pasahero
644 rolling cargoes at 22 vessel ang stranded. Wow, naku naman po, ano? Talaga naman. Sa ngayon po, 8 bahay ang naiulat na nasira. 7 ang partially at 1 ang totally dahil sa Egay at sa Southwest Monsoon Effect. Ano po? Ang pinsala sa infrastruktura na nagkakahalaga ng 1.5 million piso ay naiulat sa Kanlurang Visayas. Mayroon pong kabuang 128 naman na klase at 87 na schedule na trabaho ang sinuspinde. Naibigay na ang tulong na nagkakahalaga ng 305,000 pesos sa mga biktima. Yan po ang ulat ng NDRRMC. Ano ho? Ayan, no? At dumaranas na po ng epekto ng bagyong Egay ang ating pong mga kababayan. Ano ho? At yan nga po, masyado pong malawak po, ano? Oho, at maraming mga lugar ho ang niraragasa nitong bagyong Egay. Ano ho? Yung mga tatamaan po ng bagyo. At doon naman sa meron pang isa yung huli nating yung PCGG. Meron din pong pag-uulat ang PCGG. Hindi yan. Yan. Oo. So, ito naman po, ulat po mula sa Philippine Coast Guard. At sinuspindi po ng PCGG ang mga paglalayag naman mula sa mga daungan ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol. Yan po ay dahil po sa bagyong Egay. Super typhoon po yan. Huwag po nating baliwalain po yan, ano? Kaya yung ating mga mangingisda, wag na ho nating isakripisyo, isugal ang ating buhay. Napakahalaga po ng ating buhay. Huwag ho tayong maging matigas ang ulo. At kung kayo ay walang pang-ulam, walang kakanin, at walang pagkakakitaan, siguro lang po muna ho natin, palipasin po muna ho natin. Andyan naman po ang ating mga ahensya ng ating pamahalaan, hindi po nagpapabaya, lalong-lalo na po ang DSWD, ayan ay agad-agad po na umaaksyon, at minomonitor pa lamang po ang galaw ng bagyo, sila ho sinasabay na po nila ang kanilang mga aksyon para ho umasiste sa ating po mga kababayan na madadamay. Kaya wag ho kayong mag-aalala sa inyo pong pangangailangan, lalo na sa pagkain. Andyan po ang ating DSWD. Handa po kayong ayudahan, tulungan at bigyan ng makakain habang kayo po ay humihinto sa inyong pangingisda. Habang humihinto kayo sa inyong pagtatrabaho dahil nga po dito sa super typhoon si Egay. Ayan. So, asan ba ako? Ayon po sa ulat ng ayon po sa ulat, kinansila ang mga biyahe mula sa mga daungan ng sa Batangas at Lucena.
At ang mga paglalakbay mula sa mga daungan ng Oriental Mindoro, ng Calapan, Balatero, at Abra de Ilog ay kinansila din. Ang mga paglalakbay mula sa halos lahat ng mga daungan ng rehiyon ng Bicol ay kinansila rin, sakop ng non-sale policy ng PCG, ang mga daungan na sa Caramoan, Camarines Sur at Albay. Mga daungan din po sa Southern Tagalog. Sinabi po ng PCG, 11,100 po na pasahero, truck driver at cargo helper ang mga stranded sa mga daungan sa buong Bicol, Eastern Visayas, Southern Tagalog at National Capital Region, Central Luzon. Mabuti na ho muna na kayo po ay humimpil. At hindi ho maaari po munang isakay sa mga barko. Yang pong mga hindi ho maaari munang bumiyahe o maglayag ang mga barko. Yun po ay para po maiwasan ang trahedya sa karagatan. Maiwasan po kapag ganyan po kahit kung minsan kahit nagpaalala na po ang ating mga otoridad, meron pa rin ho talagang makukulit, matitigas ang ulo at talaga namang hong nagtatapang-tapangan. Mahirap po magtapang-tapangan sa kalikasan. Hindi ho natin kaya yan. Maaari pong makipag-ugnayan po mga apektadong pasahero sa mga operator ng bus para po i-rebook ang kanilang mga biyahe. Yan, yung At tiis-tiis lang po muna, yung mga na-stranded po na mga pasahero, tiis-tiis lang ho. Talaga hong ganyan, ang kapakanan po ninyo ang iniisip po ng ating mga otoridad. At hindi ho talaga uubra, na kayo ay payagan na makasakay at makaalis. Para ho wala hong ganong puproblemahin ang ating pamahalaan. Po? Alright? So, sige. Ayan, ingat-ingat, mag-ingat-ingat at yung samantalahin ho ninyo kung hindi pa nararamdaman ang malakas na hangin, tatagan po ang inyong mga bubong, ang inyong mga bahay. Tatagan po ninyo. At kayo po ay kapag sinabihan din na mag-evacuate na po o lumikas, lalo na yung mga nasa malalapit sa sa dalampasigan, sa mga seaside ng yan, mga nakatira diyan. Nako, nangangalit po ang hangin. Siyempre ang hangin pag ganyang nangangalit ay ang posible ho ang matataas na alon. At yung mga hampas niyan. Baka ho ang inyong mga bahay abutin. Tayo po ay lumikas po muna. Lumikas po muna tayo.
At magdala na lamang po ng mga pangangailangan na gagamitin po sa evacuation center. Yan, ang mga o pwedeng mga ano ho, mga battery ho ninyo, flashlight, yan, ang mga pwedeng pang ilaw, ang charger. Kung minsan walang charger, walang kuryente, nawawala ang kuryente, ano po? Pinapatay po ang supply ang kuryente. So, yan. At lagi pong makikinig. Nakikinig po sa mga balita. Para ho naantabayanan po ninyo, nasusubaybayan po ninyo. Ang mga pangyayari ho sa inyong paligid. At baka din ho dyan sa evacuation center ninyo bigla hong babahain. Ano ho? Yung mga landslide. Kung minsan na gano'n ang nangyayari sa ibang lugar. Natatandaan nyo ba yung isang lugar na tinabunan talaga ng putik? Na halos, di ba? Yung ang bahay tinabunan, merong mga buhay pa na kung saan mga nakakapag-text pa nga. No? Kaya yan. So, maging alisto po tayo. Maging alisto po tayo at i-monitor, bantayan ang galaw ng bagyo at huwag tumatutulog ng mahimbing. Baka paggising mo, puro ulap na ang nasa paligid nyo. Nasa langit ka na pala. No? Ano ba yung naaamoy ko na yan? Ang bango-bango naman. Ginugutom tuloy ako. Di ako tayo kapag-focus nito Teka, titingnan ko muna at babatiin natin itong ating mga viewers, ano? Yan, Nagpapalit tayo si Imi. Hi! si Yang. Ay, Yang. Alright. Okay. So, ayan. Dako naman po tayo sa iba pa nating mga pagbabalita, ano? Ayun yung sona po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ano? Sa kabuuan po naging mapayapa po ang sinagawang sona na kung saan sinabayan po ng kabi-kabila ang protesta, rally ng mga makakaliwa. Yung mga tao na sinasabing ipinaglalaban ang kanilang mga rakapatan. Karapatan. Ayan. Bakit ba gano'n? Sa tuwing may sona ang Pangulo, lagi na lang may rally. Kahit sinong maging presidente, may rally. Walang, yan ang para bang hindi na nakontento. Parang wala tayong, hindi tayo nakukontento kung sinong presidente. Si Superman kaya? Tumakbo kayang si Superman. Anong kaya? Matigil na kaya ang mga rally-rally kung si Superman ang maging presidente? Sa tagal na ng panahon, ilang presidente? 13, ilang presidente na yung mga nagdaan? Ano ba yan, saan ba nagsimula yung mga rally? Ay, nako. Ayan, sabi po sa, sa ulat ng ating pong Philippine National Police, wala pong untoward incident ang naitala kaugnay po sa pagsasagawa ng ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan,
Yan po ang sinasabi ng ating pong Philippine National Police or PNP. Sa isa pong pahayag, sinabi ng PNP na walang malaking insidente na naiulat sa Batasang Pambansa Complex. Naku, nung ako ho'y mga nagko-cover dyan matindi ho. Oo, matindi. May kaguluhan. Nung ako ay nag-cover ng mga nakaraang SONA, ng nakaraang mga administrasyon. Naku, talagang nanggigiliiti ang mga sa presidente na yun. Naggigiliiti ang mga militanteng grupo, mga makakaliwa, iba't ibang grupo. Ay puno ang Commonwealth puno ang Commonwealth. Halos out of number ang ating Philippine National Police. Pero magagaling din naman talaga ang ating Philippine National Police. Kaalalayo ng mga barikada. Layer Pag nakalusot sa isa, talaga namang tulakan, pukpukan ng ganun ho yung mga na-cover ko noon. Batuhan. Nagbabatuhan. Tear gas ako. Ganyan ho yung mga talaga ho. Hindi na ho natigil yung ating mga kababayan na talaga namang hindi na kontento kung sino yung naging presidente. Wala hong presidente na pinalusot nila Lahat ng presidente na umupo sa ating bayan, talaga naman na diskontento sila sa performance, sa pamamahala. So yan. Sa isang pahayag, yun nga po, sinabi po ng PNP na walang malaking insidente na naiulat sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Iba pang lokasyon sa Metro Manila at mga pangunahing lungsod sa buong bansa kung saan idinaos po ang mga rally at protesta kabilang ang transport strike. Yan. Ito'y matapos po na magbigay ang pulisya ng tulong sa seguridad at pulisya sa mga kinakaukulang lugar. Gayon din ang pinatupad na maximum tolerance sa kabila ng mga ilang uncalled for action ng mga nagpuprotesta tulad po ng pagsunog ng mga effigies at illegal assemblies na humahadlang sa trapiko. Yan, lagi silang merong effigies, mga mukha ng mga presidente, ng mga may sungay, may balbas, may buntot. Ay, nako. Nagsusunog. Tingnan niyo po, bawal ho ang pagsusunog ng mga ganyan. Pero, di ba, hindi na ho sila pinapatulan ng pulisya, basta't maging, lang ho sila, mapayapa ang kanilang pagpuprotesta. Okay na yun. Huwag nang manggugulo. Huwag maninira at huwag mananakit. So, dahil po dyan, binabati naman po ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang lahat po na nakadeploy na tauhan para sa mahusay na trabaho nila. At taos-puso po siyang nagpapasalamat sa lahat ng iba pang mga ehensya na tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sa isa naman pong hiwalay na pahayag, sinabi naman po ng National Capital Region Police Office or NCRPO Chief Police Brigadier General Jose Milencio Nartates, wala din pong nasaktan o nasugatan habang ang mga kasama sa mass demonstration sa Metro Manila
ay pinanatili ang kanilang mga aktibidad sa pagsunod sa mga patakaran at hangganan ng batas. Wow! Palakpakan natin yung mga nag-rally din naman. Kapagkat sila po ay sumunod naman po sa batas. Kaya congratulations din ho sa kanila. Ba't di ko makita? Asan ang ating matunog na mga palakpakan para sa mga ralista at protesto, mga protesta. Yan. Tagal, ano? Ang tagal po malakpak ng mga bata. Alright, yan. Congratulations sa mga ralista, protester, ano ho, mga makakaliwa, mga militanteng grupo na kung saan ay naipahayag ninyo ang inyong saloobin sa maayos na paraan. Alright, kaya naman ang ating mga kapulisan, hindi nag-init ang ulo dahil pinairal nila ang tinatawag nilang, ano yung nabanggit ko dyan? Maximum tolerance. Pinairal nila ang maximum tolerance. Pero kung minsan yung maximum tolerance na yan nawawala kapag nabato na sila ng bato ng mga rallyista. Nawawala na yan. Buti, walang nanakit, walang nambato. Yan. At walang nasaktan na pa ating mga pulis. At kung meron, tiyak yun. Arestado ka. Ayan. Sinabi po ni Direktor Nartates na mahigit 14,000 katao ang lumahok sa mga aktibidad na pro at anti-administrasyon ng SONA. Meron ding mga meron din mga pro. Dati puro anti. Ngayon may pro na. Nagpasalamat rin po sa mahigit 14,000 kalahok mula sa cost-oriented sector at sa mga pro-BBM supporters sa pagtupad ng kanilang mga pangako sa pagpapahayag ng kanilang mga damdamin ng maayos at mapayapa. Wow! So, isang napakaganda pong pangyayari sa ngayon ho yan. Kung dati-dati, yung ating ang ating pong mga rallyista nung araw, mga nakaraang administrasyon talaga naman pong ang sarap pong i-cover. Ang sarap pong mag-cover. Kaya kami rin noon may mga baluti sa katawan para kami hindi mabato. Andun kami sa likuran ng mga pulis. Nasa likuran kami ng pulis. Kitang-kita namin nagliliparan mga bato. Naka-direction lang sa grupo ng mga pulis. Sa grupo ng mga media nagko-cover. Ayan. Kaya minsan nasa gitna kami. Nanonood kami. So, di ba? Hindi kami mababato. Hindi kami matitirgas. Nasa gitna kami. At hindi kami lumalapit. Malayo ang distansya. Kasi magkapaluan, magkaanuhan, madamay ka doon. Kita mo, meron kami mga kasamahan na mga nadamay. Lalo na dyan sa Mindiola. Si kasamang G.K. Manikad. Si G.K. Manikad. Putok ang ulo. Putok ang ulo. Natamaan ng bato. Sa building na siya.
Ang bato parang ligaw rin na bala yan. Naliligaw yan. Oh, ligaw na bato yan. Ayan, naligaw na bato siya. Ano? Right? So, okay. So, dako tayo sa... bakit nawala yung aking ano? Nawala yung aking live. Ayan, ha? Ito pa isa, no? Sa kabila po niyan, ano? Yan, ha? Ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos po, ha? Tinanggap po niya yung pong resignation po ng 18 pulis na sangkot di umano sa illegal na droga, sa mga operasyon ng illegal na droga. Yung mga third level rank ng ating kapulisan. Third level officer. Pag sinabi po pong third level, mula po sa colonel, lieutenant colonel o police colonel. Yan. Tapos mga brigadier general at general. Yan po yung sinasabing third level officer ng Philippine National Police. 18 po sila. Yung pong 18, yan ho, inihayag po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinanggap na niya ang pagbibitiw ng 18 third level officer ng Philippine National Police na umano'y sangkot sa mga aktibidad ng illegal na droga. Ay, ano ba ang maibibigay nating background sa kanila, ano? Yan. Nakakalungkot po na isipin, mga kaibigan, ang ating pong tagapagtupad ng batas, nagpoprotekta sa kapakanan ng ating mga mamamayan, sila pa po ang nasasangko at pasimuno ng pagbebenta ng droga. Ano? Kanyan! Mali kanyang kapatid! Pagbebenta. Sabihin natin, recycle. Ayaw mo magbebenta, nagagalit ka. Di nagre-recycle ng droga. Marami na rin, no? Inumpisahan po niya ni Technical Sergeant Mayo. Kung di tayo nagkakamali, si Mayo. Yan, biruin mo, isang sarhento, isang pulis ng sarhento. Ang kaya pala 900, imagine, no? Na 900 kilos. More or less 900 kilos na shabu. Doon na ho, nagka-bistuhan na kung sino yung mga sangkot. Kaya na nga po, ang haba ho ng ano rito. Nanawagan po ng pagbibitiw nga noon ang PNP chief para patunayan kung sino-sino talaga. Malinis ang mga pangalan ng mga hindi sangkot. At bitiw po ang mga colonel, brigadier general ng mga panahon na yon. Ay meron ho na at meron po na natukoy po ng mga pulis na sangkot. Ito na nga ho, yung 18 na yan. So, sa isang liham po sa Pangulo, una nang ipinalam ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr.
na nagsagawa ng masusing investigasyon ang Ad Hoc Advisory Group sa umunay pagkakasangkot ng 953 third level officer sa aktibidad ng illegal na droga. Yan, 900 po yan, mga nag-resign po yan. Courtesy resignation ng mga panahon na yon mula sa panawagan ng ating pong DILG. Diyan po nagsimula yan. So, ang nasabing opisyal ay nagsumite ng kanilang mga courtesy resignation habang nakabinbin ang investigasyon. Ang mga sumusunod na 18 opisyal na tinanggap ang resignation ng ating Pangulo ay walang iba kung hindi sina wow! Police Brigadier General Remus Balingasa Medina. Police Brigadier General Randy Hines Peralta. Police Brigadier General Pablo Gakayan Labra II. Police Colonel Logart Bulalakaw Campo. Police Colonel Romel Javier Occhabe. Police Colonel Romel Aliaga Velasco. Police Colonel Robin King Sarmiento. Police Colonel Fernando Reyes Ortega. Police Colonel Rex Ordoño Derillo o Derilo. Police Colonel Julian Toserrero Olonan. Police Colonel Rolando Tapon Portera. Police Colonel Lawrence Bonifacio Cahipe. Police Colonel Dario Milagrosa Menor. Police Colonel Joel Cagayed Tambis. Police Colonel Michael Arcillas. Police Colonel Igmedio Belonio Bernaldez. Police Colonel Rodolfo Jalope Albotra Jr. Police Colonel Marvin Barba Sanchez. Ang tuwan-tuwa pa itong mga ito. Yan po ang mga colonel at mga general na tinanggap ng ating Pangulo ang kanilang mga resignation. Ayon po sa PNP Chief,
Patuloy po na binabantayan ang nasabi mga opisyal, ang mga nagbitiw mula sa kanilang kasalukuyang mga posisyon ay dadalhin po sa Personnel Holding and Accounting Unit, DPRM, Directorate for Personnel and Record Management, upang pigilan sila at maka-impluwensya o makapaggawa ng mga illegal na aktibidad gamit ang kanilang mga posisyon. Ayan. Oho. At alam niyo po, ano? Na ipahayag po ng ating Pangulo na siya ay talaga namang pong pipili po ng mga talaga pong mga pulis na ating pong maaasahan na hindi po gagamit ng kanilang posisyon, kapangyarihan para ho para sa makagawa ho ng mga illegal na gawain. Illegal. Ba't nawala yung aking ano dito? Nawawala. Ano ata? Nangyari. Ano nangyari sa ano ko? So, wala yata ang aking ano, may sumasabotahe. Sumasabotahe. Okay. So, next tayo sa ano, wala na yung aking ano dito. So, siguro may oras po tayo. Wala na, no? Konti na lang. So, ito, basahin na rin po natin itong isang pag-uulat po natin. Ito pong tungkol naman po sa wanted person. Arestado ng pulis Malabon! Yan naman, oo. Pinuri po ni Police Brigadier General Rizalitos G. Gapas, District Director ng Northern Police District o NPD, ang pagsisikap po ng Navotas City Police Station sa pamumuno po ni Police Colonel Alan B. Umipig, ang Chief of Police, sa pag-aresto po sa most wanted person sa bisa ng warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay isinilbi laban sa mga akusadong kinilala ni Police Colonel Umipig na sina Brian Gallery E. Pabo, Bapo, ayun pala, Bapo, 43 taong gulang ng Tondo, Manila. Ang warrant of arrest ay inilabas ni Honorable Maria Cristina J. Cornejo, presiding judge ng RTC Branch 170, Malabon City, para sa kasong murder. Babalik ang nasabing warrant of arrest sa isyuang court habang ang naarestong akusado ay nasa kulungan ng Navotas City Police Station. Yan yung mga wanted person, ha? Akala nyo makakapagtago kayo sa batas. Andyan ang ating mga pulis at talagang kayo po, mga nagtatago sa batas ay hinahanap, malapit na. Alright? So, tayo po ay wala na pong oras. Wala na? So, tayo po ay magpapaalam na sa ating programa sapagkat tayo po ay naka isang oras na po. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat at huwag po kayong malulungkot, meron pa naman pong bukas.
So, sa ngalan po ng aming news director, teka muna, siyempre yung pasasalamat hindi natin dapat kalimutan, lalo na sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa iyong tiwala na ibinigay sa inyong lingkod para lingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan po ng paghahatid po ng mga balita, impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat. At sa ngalan po ng aming news director, si Jun Arriol, sa technical side, G. Loreño at Dangel Guillermo. Ako naman po si Boy Guillermo, pansamantala nagpapaalam at nag-aanyaya po. Bukas po, muli, alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. At sa ganito pong oras, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalos sa inyong gabos. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.